May mga pusong puno ng kasiyahan o kagalakan. May mga kalooban na may siglang umaasa sa kabutihan ng Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming prinsipe ng kapayapaan. Pinapawi mo sa amin ang aming mga pangamba at takot. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kami po ay iyong pinagagaling sa aming mga karamdaman at kahinaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang pagkaing nagbibigay buhay. Pinapawi mo sa amin ang aming pagkauhaw at gutom. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos, Cordero ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukhang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makikita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Bayaan niyo pong magkwento ako ng napakalumang joke. Are you ready for a very old joke? May 4 na taong gulang na bata lumapit sa kanyang tatay. Ang sabi, "Papa, pengi mo akong benting ko." Nagulat si tatay. "Ano anak?" "Pengi po akong benting ko." "Anak, 4 na taong gulang ka na, hindi ka pa marunong magsalita. Sabihin mo, 25, benting ko." O, sige, anak. Sundan mo ako, ha? Sing, ko. 25, benting ko. Ay, nako, anak. Diyos ko. Ay, nako, mag-aral kang magsalita ng tama. O, sige. Ito na. Ito, tikwenta, ha? Yan, tikwenta yan. O, bigay mo sa akin yung tukle. Ayan. Yun lang. Ano sabi po sa Ebanghelyo? Ayan, malinaw naman po ang hamon ng Ebanghelyo sa atin na kung ano yung puno, siyang bunga. Kung ano po ang sinimulan, yun ang susundan. Tayo po, nangangarap tayo na magkaroon ng maganda at maayos na pamilya. Yung mga magulang, walang ibang pinangarap kundi mga anak nila, lumaking walang bisyo, makatapos ng pag-aaral, at magkaroon ng magandang kabuhayan. Tama po? May mga problema lang po dyan, bagamat maganda yung ating mga pangarap sa mga anak natin, pero minsan yung pagtuturo natin ay nasa salita lamang, pero wala sa gawa.
Ang sabi nga, ang kailangan po ngayon ay hindi teachers. Ang kailangan ngayon, witnesses. The world does not need teachers. The world needs witnesses. Yung hindi lang sinasabi, kung hindi ginagawa. Ayan, ano po? At ang sabi ng Ebanghelyo, hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa bulag. Kung hindi, pareho silang mapapahamak. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, kung kayo nangangailangan at gusto natin ng pagbabago sa ating kapaligiran, sa lipunan, sa pamilya, maging sa ating bayan, kailangang magsimula. Kanino? Sa sarili. Ang katotohanan na ito po, wala tayong kayang baguhin sa mundong ito kung hindi ang ating sarili. Sabihin nyo nga yun, wala tayong wala tayong kayang baguhin sa mundong ito kung hindi ang ating sarili. Totoo po yan. Naglulupasay ka na bilang magulang, nanay, wala rin nangyayari sa anak mo. Di po ba? Ang dami mo nang ginawa na pagbabago, marami ka ng attempts na ginawa. Hindi mabago-bago yung struktura, hindi mabago-bago yung mga sistema. Sa bandang huli, the only thing that we can change is ourselves. Yung ating sarili. Yan lang po sa bandang huli, yung po talaga. Of course, pwede nating patuloy na subukang baguhin ang sistema, kapaligiran. Tuloy lang natin yan. Pero kailangan tanggapin po natin, ang pagbabago magsisimula sa sarili. Kung gusto nating baguhin ng pamilya, mga anak natin, baguhin natin ang ating sarili. Kung ayaw natin magkabisyo yung mga naglalakihan nating mga lalaki, huwag tayong magbisyo. Di po ba? Ngayon, ang tanong, papaano natin magagawang baguhin ang sarili? Sabihin nyo nga, tanongin niya ako, Father, papaano ko po mababago sarili ko? Paano mababago? Una, kailangan nating siyasatin ang ating sarili. Kailangan nating pumikit. Sabay-sabay nga tayong pumikit. 1, 2, 3, pikit. Dilat. Ayan, baka naman matulog kasi kayo eh. Bakit pikit? Puntahan natin sa San Pablo. San Pablo, siya po ang pangunahing tagapag-usig ng mga unang Kristiyano. Sa katunayan, si San Pablo, bago siya maging San Pablo, o Saulo pa lamang siya ang naging dahilan kung bakit namatay ang unang Kristiyanong martir na si San Esteban, Saint Stephen. Siya ay, kumbaga, siya yung umuusig sa mga unang Kristiyano. Tinuturo niya yung mga Kristiyano, hinahabol niya at pinapapatay. Napakasamang tao. Ano po? Pero, alam niyo ba kung paano binago si San Pablo? Paano binago si San Pablo? Binago si San Pablo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabulag. Binulag si San Pablo ng Diyos para mabago. Bakit? Ano ba ang meron kapag bulag tayo o kaya kapag tayo nakapikit? May nakikita po ba kayo pag may nakapikit kayo? Wala. Kapag nakapikit po tayo, ang nakikita natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Tama po? Pag tayo ay nakapikit, wala tayong nakikita kahit ano paman. Kahit maingay ang katabi mo, hindi mo makikita yan. Pero ang makikita mo ang iyong sarili. Kaya si San Pablo, nabago siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na itigil mo muna niya yung paghahanap dun sa mga Kristiyano. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng pagkakataong tignan ang kanyang sarili nung siya'y binulag. Kaya nagkaroon ng conversion of St. Paul. Nagkaroon ng pagbabago. Kaya sa bandang huli, isa siya sa mga haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano. So number 1, suriin natin ang ating sarili. Yan ang number 1. Para malaman natin kung ano dapat baguhin, para malaman natin yung totoo, tama ba yung sinabi sa iyo, totoo ba yung ibinantang sa iyo, totoo ba yung lagi mong naririnig tungkol sa sarili mo,
pagka-late mo, bugnutin mo, masyadong mataas ang tono mo, para kang laging naghahamon. Ipikit mo ang mata mo para magkaroon tayo ng pagkakataon, suriin ng buong katotohanan ang ating mga sarili. Sa diwa ng pagdarasal, magawa nating itong simulang baguhin. Maliwanag po, amen? Number 2, kailangan po nating maging disipulo. Sabihin nyo nga, disipulo. Para mabago ang ating sarili, kailangan natin maging disipulo. Bakit sinabi kong disipulo? Kasi po ang disipulo, ang root word ng discipline. Disiplina, pangkaraniwan natin naririnig yan, mga anak, mga estudyante, kailangan yan disiplinahan. Yung mga motorista, kailangan may disiplina yan. Ang root word po ng disiplina, disipulo. Okay? Kung disipulo po tayo, kailangan natin, may kakayahan tayo na magtiis. Magtiis. Pigilan ang sarili. Disiplinahin ang sarili. Kung ikaw ay palamura, disiplinahin mo. Pag ikaw ay magmumura na, hawakan mo ang kamay, ang bibig mo. Kung ikaw ay magtataas na ng boses, pigilan mo ang sarili mo. Kung iunday mo na yung suntok mo, yung sampal mo, pigilan mo ang sarili mo. Pagkakain ka na naman ng cake, taba, pigilan mo ang sarili mo. Yan ang pagiging disiplinado. Wala pong madaling sa pagdidisiplina. Wala pong madali sa pagdidisiplina. Aminin na po natin yan. Hanggat hindi nyo po inaamin yan, hindi nyo kakayaning maging disipulo o maging disiplinado. Mahirap po talaga ang maging disiplina. Kagaya kung paano naging mahirap ang buhay ng mga unang disipulo ng Panginoon habang siya'y sinusundan. Pigilan ng sarili, pigilan ng layaw, pigilan ang dila, ang kamay, ang galit, pigilan yung mga nakasanayan mo, itigil mo na yung mga nakasanayan mong mali, aminin mo kahit nakakahiya, kahit lululunin mo na yung pride mo, aminin mo, dahil dinidisiplina mo ang sarili mo at gusto mong magbago. Maliwanag po? Ano yung una? Pumikit ka. Pangalawa, ano? Disiplinahin ang sarili. Ano yung ikatlo at huli? Para mabago ang sarili, lumipat ka. Sabihin nyo nga, lumipat ka. Umabante ka. Ano ibig sabihin po ng umabante? Ibig sabihin po nun, para magbago ka, umalis ka dun sa kinalalagyan mo. Kung ayaw mo ng bisyo, hindi naman siguro masama kung ikaw ay magbabago ng barkada. Kung ayaw mong ikaw ay laging nainom o gumawa ng bisyo, iwasan mo yung lugar na yon. Tama po? Yun eh. Kung pipilitin mo, sasabihin mo sa sarili, magbabago ko. Eh pareho namang lugar, parehong barkada ang nakaikot sa iyo, madali ka nang maimpluwensyahan. Babalik at babalik ka. Babago ka, mapigilan mo na isang beses, magbago ka ng isang linggo, susunod dyan, hindi mo kakayanin. Bakit? Ang daming nakaikot sa iyo eh. Babaguhin mo ba yung nakaikot sa iyo? Hindi mo kayang baguhin yan. Ang kaya mo lang baguhin ay ang sarili mo. Get yourself out of that place. Hindi po yun pagiging taksil na kaibigan. Hindi po yun. No. It's about caring for yourself. Pag inalisan mo yung mga barkada mo na walang nag-i-influensya sa iyo na hindi maganda, hindi po pagtataksil yon. Pagmamahal nyo sa sarili ninyo. At kapag nagawa nyo mahalin ang sarili nyo, dun nyo lang magagawang mahalin ang inyong barkada. Maliwanag po? Hindi po tama yung mahal na mahal mo yung barkada mo, sinisira mo yung sarili mo. Hindi po totoo yon. Hindi po tama yon. Wala pong ganon. Mahal ko, barkada ko, kaya sama-sama na tayo. Diba? Kahit mali na yung ginagawa nyo, nakakasira ng pamilya, ikaw mismo, nababagabag ka lagi ng konsensya mo, lakada mo ginagawa yon, ayaw mong umalis, nahihiya ka, natatakot ka pag umalis ka sa barkada mo o doon sa lugar na iyon, walang mangyayari. Kung gusto mong mabago sarili mo,
mahalin mo ang sarili mo, umalis ka dun sa lugar na siyang nag-uudyok sa iyo na gumawa ng mali at masama sa sarili mo na hindi magiging maganda sa iyong konsensya. Amen? Gusto mong baguhin ang iyong kapaligiran? Baguhin mo ang sarili mo. Paano mo babaguhin ang sarili mo? Siyasatin mo ang sarili mo, pumikit ka, disiplinahin mo ang sarili mo, at umalis ka doon sa kinalalagyan mo, lumipat ka sa lugar na mas makatutulong sa iyo para ikaw ay umunlad at mas maging mabuting tao. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pagunlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse, at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami na may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inalay sa miting misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Isama din po natin sa ating panalangin ang kalusugan at kagalingan ng ating minamahal na Santo Papa Francisco. Dalangin din po natin si Bishop June Sescon sa kanyang bagong misyon sa Diocese ng Balanga, Bataan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.